former US Marine Intelligence Officer, ay kumanta at kinanta niya ang totoong plano ng Amerika sa Pilipinas at China. At ito ang dapat malaman ng ating mga kababayan at lalo na po itong si Pangulong Marcos o kaya ang kanyang mga vlogger, mga kababayan po natin, na patuloy na ginagalit o patuloy na galit din sa China. No, 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 no. At tinuturing nakalaban ng China. Siyempre, maganda rin sana pag marinig, makita din ito ng ating mga congressman, senador, ang sinasabi po nitong dating US Marine Intelligence Officer na si Scatter Ritter. Ganda na kanyang pangalan. Scatter Ritter. Okay, panoorin natin. Tama ba yung aking pag-pronounce? Ano dyan? Ito panoorin natin mga kababayan. A little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese. And diba? So siya mismo ay aminado na hindi kaya nilang talunin ang China. Diba? We know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Grabe yan, ha? Gagamitin lang ang Pilipinas para sa potential conflict sa mga Chinese. Wow, naku po. Nakakatakot ito, ha? Nakukulbaan na tayo nito, mga kababayan natin. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. Oh, yun. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die. And Yan, tama po yan. Bakit hayaan mong magurgor ang inyong mga kaibigan kung talagang kaibigan mo? Bakit hayaan mong isalang sa isang gera na hindi kaya kung talagang kaibigan mo ang Pilipinas? So, common sense lang po para sa presidente natin at sa mga sumusulong ng away dyan sa kaibigan nating China. Anong dapat? Diplomasya, diplomasya, diplomasya. Quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. Ayan, so hindi daw tayo friend kasi hinahayaan daw tayo na isabak sa isang gera. Naku po, mga kababayan po natin. At alam nyo po ang sasabihin ng mga supporter po ni BBM dito, lalong-lalo na po yung kanyang tagapagtanggol na mga vlogger kagaya ni Mike Ovi, Mr. Raptor, at si Coach Janet. Ayan, Coach Janet, yan po yung mga tagapagligtas ni BBM. At ang sasabihin dito, alam nyo po, sabihin lang na itong dating US Marine Intelligence Officer ay bayaran. At sinisiraan lang ang administrasyon ni BBM. Naku po, ito po mga kababayan po natin. Ang sinasabi dito ni Mr. Ritter, kung ikaw ay pro-BBM o anti-BBM ka man, dapat mo talaga ito malaman at dapat mo maintindihan. Dahil totoo po ito yung kanyang sinasabi. Nire-real talk po tayo na ang posibleng gera sa China ay wala po tayong panalo. Siya nga sinasabi niya na kahit yung kung mag-away man sila ng China at Amerika, hindi nila kayang talunin ang China. Diba? Malakas po ang China ngayon. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. Grabe. Ang bigat ng mga sinasabi niyan, mga kababayan po natin, kung intindihin po natin, gagamitin lang talaga ang Pilipinas.
will fail, the Chinese will win, and you will be destroyed. Obviously, talagang mananalo sila. Wala tayong laban dyan at magiging ano na lang tayo siguro. Abo. Imagine mo kung babagsakan kayo ng isang nuclear weapon or mga missile ng China. Ano pang magagawa po natin? Kaya ang sinasabi ko, kung ang labang ito ay espadahan lang. Diba? Suntukan lang. Pwede yun. Arnes, arnisa na. Tampalan, sabunutan. Pwede. Pero pag modern warfare, Diyos mio marimar, paalam na lang. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. Yun, China tama. is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. Ba? Kaibigan, ayaw ng giyera, kaibigan natin, kaya makipag-engage po tayo ng tama. Alam mo yung usapan sa West Philippines maliit na issue lang yan. Kayang pag-usapan niya, nagawa nga ni PRRD, di ba? Kahit si Tambaloslos nga, ang sabi ni Tambaloslos, marami naman tayo ng iba't ibang sektor ng pakikipagkaibigan sa China, gaya ng negosyo, trading business, import-export, may business po tayo dyan na makukuha sa China. At ang China po yung nagsusupply sa atin ng halos lahat ng mga gamitan dito. Siguro 90% ng gamit natin sa bahay made in China. Di ba? So, ano po yung ipaglalaban natin at ano po yung laban natin sa kanila? Diba? So, dapat talaga idaan sa diplomasya. Ito, actually sa kanya, hindi ito pananakot Ito is a friendly reminder. Sinasabi niya kung ano yung totoo na posibleng mangyari sa Pilipinas. And if you would engage China in diplomacy, as Diplomacy. we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. We don't care you, we are only use you. Sabi, hirap talaga pag-English. So anyway, sa maikling salita, dapat makipagkaibigan po tayo. Idaan sa diplomasya, ginagamit lang daw tayo ng mga kano para sa kanilang personal na interest dyan sa China. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. I must tell you, I spent a lot of time in the Philippines and came in off the carrier. Maayos itong mga kano na ito, yung nagsasalita. Kasi ang kanilang analysis ay nakikita din nating posibleng mangyari at totoo po. 'Di ba? Na hindi talaga 'yan magpapakamatay itong mga kano para sa Pilipinas. So gagamitin lang talaga tayo. Itong mga EDCA sites po sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nagamit lang po tayo 'Di ba? Sinabi na nga po ng ilang opisyalis po natin na kahit yung pagpapatayo nila or paggamit nila ng lugar, hindi po sila nagrerenta. So ang tanong, ano po yung kanilang kasunduan ng ating presidente? Bakit pumayag po yung ating presidente? Diba? Iwo Jima, the Valley Forge, the Guadalcanal, and both Scott would agree with me. Americans have a tremendous love for the Filipino people. I would say two of my very, very closest friends are from the Philippines, and we really wish very much that you were not in this posture. But I think it's very important for the Philippines to be clear-eyed in what's going on and not to be led down the path by bellicose military people from the United States. You're talking about small islands. I wish China were not engaged in that particular policy. I tend to be sympathetic towards them on many things, but less so on that one. But at the same time, I think you've got to make sort of a cold, clear-eyed assessment and say, look, it's not worth
a war with a great power for the Philippines to engage in combat over those small islands. But I do agree that it is time to use diplomacy and to attack. So, ang kanilang advice po dyan is all the time is diplomacy. Ang kanilang pinapayo ay makikipag-engage po tayo sa China responsibly, makikipagkaibigan, idaan sa usapang diplomasya. So kahit sino namang Pilipino ang tatanungin, talagang diplomasya ang gusto. Sino yung gusto ng giyera? Siyempre wala po. Obviously tayo mga ordinaryong Pilipino, alam natin na kahit magkaguluman, hindi natin kaya. Kaya isa yan sa rason kung bakit ayaw natin magkagiyera. Kasi walang kalaban-laban ang Pilipino, walang kalaban-laban yung ating bansa sa posibleng kagustuhan ng ating presidente. I don't know bakit gusto lagi ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-prepare po ang ating kasundaluhan sa posibleng external threat. Lagi niyang ini-insist external threat. Eh hindi nga po maayos yung internal problem po natin. Diyos ko po. Lubog po sa kahirapan ang bansang Pilipinas. Hindi masolusyonan ang pangunahing problema ng bigas, pag-withdraw ng mga investors, kawalan ng trabaho ng mga jeepney driver dahil apektado ng jeepney modernization. At itong pagtaas ng dolyar na patuloy po na nagmamahal ang ating pangunahing bilihin. Pagpasok ng mga imported na produkto na magpapahirap sa ating magsasaka. So palagay ko yan ang dapat solusyonan bago pa po itong giyera. Kaya pasalamat po tayo sa mga Amerikanong ito na nagsalita pabor sa mga Pilipino at ginising po ang mga Pilipino sa posibleng giyera na mangyari.